Day good mga ka-JT sa Kalamat. Ito nga po, syempre nagsimula kami sa Baguio, madaling araw, 3:30 at kami magra-ride niyan papuntang Atok, Benguet at sinimulan po namin. Ang una po namin dinaanan diyan ay papuntang La Trinidad. Welcome La Trinidad, yung kalsada po yan. At ayan, sobrang lamig po dyan. Hindi po kami mapakali dyan sa pagra-ride na yan. Medyo tinatamad. Medyo puyat dyan. Konti lang ang tulog namin dyan sa bus. Pero kinaya naman yung La Trinidad na ano ho yan na bridge, papababa ho yan ang papuntang La Trinidad Market. Tapos ayan po yung Benguet Capitolio, dadaanan po namin yan. Tapos kanan po kami pagkatapos po ng Kapitolyo. At dyan po magsisimula na yung senaryo namin. Diyan po sa makalampas po ng Kapitolyo, pagkanan po namin ng La Trinidad, lampas po kami ng La Trinidad. Ayan po, madaling araw po yan. Pilit po naming binabagtas po yung kalamigan na yan. Lahat po yan ng ano namin simula sa Baguio, talagang giniginaw kami. Kulang po yung jacket na yan. Tapos after po noon, makatapos po kami sa unang ahon dyan sa may Bontoc Highway na tinatawag. Ayan po, after po nyan, syempre, ayan, nagliwanag na. Hindi ko na po nakuna ng ibang video yung ano kasi madilim. At ayan po, nakita nyo naman po si JT Sakalam, napaka balot. Sobrang lamig po niyan. Yan po, makakaranas po kami ng ano, sobrang ang lamig. Hindi mo mapilang kalsada kasi sobrang lamig. Shoutout nga pala kay Kuya Nene, great mechanic. Hindi sumuko yung tatlong bike na ginawa mo. Sobrang pasalamat sa iyo na aming ride at hindi sumuko yung bike. Ang galing mo po, Kuya Nene. At ayan, syempre, bagtas lang po sa kalsada na yan, ayan tinatawag na Bontoc Road. Ato ko ang ano namin, ang aming tatakin dyan at sigurado ho kayong medyo kahit anong lamig ho dyan. Napakasarap po rumay. Tapos ayan, pakita po ang bida. Hindi naman maaaring di magpapakita. Balot na balot, umagang umaga kasi po sobrang lamig. After po nyan, nagpakita po yung liwanag. Ayan, napakaganda ng ano. Ayan o, ilalampasan nun namin lahat yan papuntang Atok. Shoutout nga pala po sa mga gusto mag-ride dyan. Ingat-ingat po tayo. Siyempre, yung mga truck driver dyan, hindi naman po pwedeng umilag sa atin kasi kargado sila, ahon talaga, tapos maraming pangarga, kaya naintindihan namin kayo, pero minsan wag naman ng sobrang pina, nasa tabi na ho, pinang-pina pa, joke lang po, tatayam. Ayan po yung inabot namin, napakagandang view, tapos pahinga lang po dyan, kasi nakita ko lang po yung view na yan, pero sobrang haba po niyan, pinaka the best na ni-ride ko yung Atok na yan, sobra-sobra po yan, talagang Anli, kung talaga sa Anli ay yung ahon na yan, talaga pong ayan, sumikat na po yung liwanag, ginantay ko po yan. Tapos wala ho kaming kainan dyan kasi umaga, talagang sa Atok na ho kami nakakain dyan. Pero okay lang po, habang tinatahak namin yung Bontoc Road na yan, ang dami akong daanan dyan mga bayan, yung Taloy, Welcome Taloy Municipal ata po yun, una namin dinaanan after ng Benguet, ano, municipal, ano, provincial municipal. At ayan po, syempre, ayan po, ang gaganda po talaga dyan ng tanawin. Ayan po yung sinasabi ko sa yung Bontong Road na nakahabaan na yan. Syempre, magpapakita po bida, balot na balot. Ayan po. After nyo po mag-ahon, lulusong ko kayo na napakahabang ahon. Tapos ahon na uli. Konting lusong, ahon na uli kagad dyan. Hindi ko kayo mauumay sa ahon dyan. Talagang binti at tuhod nyo na lang po yung dyan. Meron kami nakasabay dyan, mga ilang mga bikers. Ang ginawa ko namin dyan ay balikan. Sa akalam ko po dyan ay nakauwi ho kami ng Baguio ay alas 6, alas 7 na ng gabi. Tapos sasakay kami bus, sasuwi na ho ng Kalamba. Ang ginawa po namin dyan sa ride na yan ay balikan kami, pero pilit po namin inagahan dyan yung pagpunta dyan sa ano. Pero sinasabi ko sa inyo, kung lahat ng ahon, dyan yung mararanasan. Ayan po. Ayan po yung magandang view dyan. Tapos, dire-diretso lang po kami dyan. Yung Bontoc Road na yan. May madaanan mo kaming Bontoc Expressway dyan. Tapos, ayan po. Pag nakita po nyo yung bahay na yan, nasa bungad pa lang po kayo. Wala pa kayo sa kalahati. Almost 50 kilometers po yan. Parang 40 kilometers yung ahon na magsasawa ka. Pabalik, ganun din no. Pero hindi naman no ganun kahaba yung ahon. Pero may tarek.
Ang gradient ho, hindi ko alam kasi wala akong pansukat. Tapos, ang distance, ang haba, naku po, nakakaumay po. Talaga naman pong mauumay ho kayo sa ahon. Kayo na ho magsasawa kapipidal ng kapipidal kahit anong lakas nyo. Iba ho namin nakakasabayan dyan. Talagang ang lalakas pero nagpapahinga po. Ayan po yung makikita nyo yung mga view dyan. Lagi po ako natigil dyan para makita ko yung view. Videohan ko lang. Pero hindi naman ho kami nagtatagal ng minuto dyan na sibat kagad kasi syempre napakalayo po nung pupuntahan na namin. At pagpunta po namin ng Atok, kita na po yung Mount Pulag, yung lugar ni Wangud. Syempre hindi na ho kami pumunta doon, napakalayo pa ho noon, ang iikutin tapos patas pa ng patas. Hanggang sa highest point lang ho kami, hindi na ho kami pumunta sa Cherry Blossom Farm na yan dahil ano yan, balit na balit po ako dyan. Hindi na po ako nakapag-short dyan, jogging pants na lang kasi natagos yung lamigo talaga, napaka anong pumidal. Pero okay lang naman po, kinaya naman po ni JT Sakalam. Ayan po, nakita ko na po yung dalawang kasama, si Vince Elmer at si Pisangino. Mekos-mekos lang po kami dyan, pero napakalamig po talaga dyan, talagang hindi nyo kakayanin. Ayan po, syempre, nagpakita na kami. Unang tigil ho namin yan, unang pahinga, siguro nasa kalahatian na ho kami dyan bago magpahinga. Konting pahinga lang ho dyan, tapos ride na ho ulit. Tapos ayan po yung unang pahinga namin. Ayan, mekos-mekos na yan, si Pisa Elmer, tsaka si Pisangino. Si Pisa Elmer ho, umuwi dyan, may maraming prutas na dala. Ayan, bigat ng bag, nung pauwi na kami. At after po niyan, syempre, pedal na po kami. Tapos makikita niyo po yung kalsada na yan. Ayan po. Busy po yan sa mga kargada na mga truck, maraming pangargang truck, yung mga gulay-gulay, tapos syempre papakita naman po ang bida. Ayan si Pisangino, sunod-sunod lang po kami dyan. Lagi po ako nasa una kaya binabaliktad ko po yung camera lagi. At after po dyan, syempre makikita naman po kami na spot na maganda. At ayan, kukunan ko uli ng video. At ayan, basta yung Bontok Road na yan, napakahaba ho niyan hanggang kay Wangud yan. Hindi ko alam kung hanggang Buskalan o hanggang Bontok. Napakalayo pa ho ng Bontok dyan. Ang sinasabi ko sa inyo, chill ride lang kami dyan, hindi ko kami nagmamadali. At after po dyan, syempre makakita naman kayo magandang tanawin. Ayan po yung sinasabi sa inyo. Ahon na naman po yan. Ayan po. Syempre dahan-dahan lang po ang JT Sakalam. May mga magandang view. Hindi na ako tumitigil dyan kasi pag tumigil kayo, tuyo agad ang pawis nyo. Hindi magtatagal ng ilang segundo yung pawis nyo. Tapos, dire-diretso lang po tayo dyan. Wala naman po kayo ibang kakaliwaan dyan. Papuntang kalsada na yan. Lahat yan, dadaanan nyo po. Ahon. Puro ahon lang po yan. Mga ka-JT Sakalam, wala po kayong gagawin paglusong dyan. Makakaramdam lang po kayo dyan ng recovery pag yung tinahandahan nyo po yung pagpedal nyo, mga ka-JT Sakalam. Tapos, ayan po. Napakagandang view po niyan, napakahaba po niyan, kayo na magsasawa sa mga viewing dyan, matatanaw nyo po dyan. Excuse me po, nasasamid na po sa sobrang sama ng inabot dyan na kalamigan. Akala ko magkakasipan at magkakaubo ako. Ayan, medyo matulin-tulin na po dyan kasi medyo, excuse me po, nasasamid na po sa sobrang sama ng inabot dyan na kalamigan. Akala ko magkakasipan at magkakaubo ako. Ayan, medyo matulin-tulin na po dyan kasi medyo lumusong po tayo dyan. Tapos after po ng lusong na yan, malalaman nyo ulit, ahon na naman po. Banabanayad lang po pero pataas po ng pataas yung ahon dyan. Sabi ko sa inyo, magsasawa ho kayo kaahon dyan. At ayan po yung magagandang video na madadaanan nyo. Yung iba po, hindi ko po nakikita na pinakita dyan. Hindi ko nakunan. Siyempre, naglulusong din ho. Tapos marami hong truck na umo-overtake sa inyo. Kaya nakakatakot magbitaw ng manibela. Hindi ho safe. Ay magaganda at wala hong sasakyan lang po ako nakakuha ng video. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Napakataas ho yan. Highest point po ang pupuntahan namin. Dyan ho sa Atok Benguet. At ayan po yung sinasabi ko. Napakalamig po dyan. Kung magra-ride kayo dyan, magdala na kayo ng jacket. At ayan po, pahinga lang po ako dyan. Inantay ko po sila. Siyempre, medyo malapit na ho kami dyan. Lampas na ho kami sa kalahati na yan. Siyempre, pag-iingat lang po. Hindi naman po pwedeng makumuha ng video ng nasa bike. Medyo palusong na. Tapos, ang dami hong mga sasakyan na panay overtake. Yung mga kargada na mga nagmamadali sila. Yung mga help na syempre magpapakita po video dyan. Ayan po, nilalamig pa rin po ako dyan pero nagpalit na po ako dyan ng jacket. At ayan, after po nagpahinga na nakakasama ko na sila, dire-diretso na po uli kami.
At ayan po sa haba-haba ho po niyan, ayan nakatikim din ho kami ng konting lusong diyan. Konting-konti lang po 'yan tapos ahon na po uli. Tapos after po nun, ayan po nakita niyo po yung cloud na 'yan. Napakagandang tingnan po niya kaya tumigil po ako diyan kahit kapapahinga lang po namin para kulang-kulang po ng video 'yan. Siyempre po natutuwa po ako. Nalalapit na ho kami sa ulap. Ibig sabihin napakataas na ho ng aming nira-ride. Mga ka-JT sa kalam kaya po ayan. After po niyan, siyempre niyag ko na po sila, dire-diretso na po ulit tayo niyan sa Bontoc Road na yan. So, wala ho kayo makikita diyan kundi kalsada, bundok, tapos yung ulap na magandang maganda na nakaano sa sa bundok, tapos po sasakyan, sunod-sunod po ang mga truck diyan na pangarga, tsaka motor, tapos ayan po. Ayan o, nag-aahon na kami. Medyo matarik-tarik na po yung ahon na yan. Hindi ko alam kung anong grade yan na yan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na medyo may kataasan po na yan. Medyo masarap naman po kasi malamig. Hindi kayo, ayan, nakita nyo po yung truck na sinasabi ko. Puro kargado po yan ng mga, ayan, namimina po sila. Siyempre, nag-iingat po tayo. Ayan, pakita naman po ulit ang JT sa kalam. Basta pag kayo, nag-ride dyan sa Bontoc, ingat-ingatan po natin lahat ng sasakyan. Kung maaari, tumabi na kayo para hindi kayo masagasaan. Ayan o, syempre, pahinga. Nentay ko po sila dyan. Siyempre, drone lang muna, mga ka-JT sa kalam. Kala mo, drone talaga tumatakbo lang naman ako dyan. After po niya, siyempre, pakita naman po ulit bida. Diretso lang po kami dyan. Ride lang po kami dyan. Ayan po, ahon-ahon uli yan. Hindi ho kayo magsasawa sa ahon dyan. Yung ahon na magsasawa ho sa inyo, siyempre, kinaya naman po, hindi sinukuan. Talagang tinapos namin po yan. Tapos, after po na yan, ibig sabihin ho niyan na napataas-tas na ho ang kalsada na yan. Lagi ng paahon yan. Ang haba ho niyan, kayo na ho maiinip dyan. Sinasabi ko sa inyo, siyempre, pakita ko yung view diyan. Nakakita nyo po, walang sasakyan. Kaya, nung nagkasasakyan, binalik ko po yung camera ko. Hawak po sa manibela. Tapos, ayan po, nakakita ko pong lumingo muna po ako sa likod niyan at walang sasakyan. Tapos, siyempre, balik na po hali sa kalsada. Kasi ayan po, siyempre, wala na naman huling sasakyan yan. Ayan po yung sinasabi ko magandang view po. Lalampasan po namin yan, yung kabila ho niyan kay Wangud na sa Mount Pulag. At siyempre, ayan, may mga ginagawang kalsada. Ayan po, may mga kasalubong po tayo mga sasakyan. Tumabi po ako dyan, siyempre. Tapos, ayan, nagpakita po ako dyan. Nilalamig na po ako dyan. Ayun, after po nun, ayan po. Pag nakita nyo po yung half tunnel na yan, ibig sabihin po niyan ay nalalapit na ho kayo sa Atok Benguet. Mga ka-JT sa kalam, layo-layo na po kayo at after po niyan, konting lusong yan. Tapos, ahon na naman uli. Ayan po, syempre, ayan na yung sinasabi nilang half tunnel na papuntang Atok Benguet. Ayan, tumigil po muna ako dyan. Siyempre, nagpahinga, inantay ko po sila. Pinsan Chino at si Pinsan Elmer. At nauna lang po ako sa kanila. Siyempre, lakas-lakasan po tayo para hindi sumuko, hindi makitang tumutukod. At kaya po ako tumigil dyan. Siyempre, medyo umano yung aking tiyan. Meron po CR dyan. Ayan po. Pinakita ko po yung half tunnel na po yan. Nakalampas po ako dyan. Dyan po sa half tunnel na yan, meron CR. Kaya medyo nagpahinga po ako dyan. Baka mamaya samain tayo kasi kumain tayo kagabi, alam nyo na, mga rider, yan ang pinag-iingatan. After po nyan, dire-diretso na po uli kami dyan, dumating na po silang dalawa, at ayan po, only ahon na naman po yan. Magsasawa na ho kayo sa pag-ahon dyan, basta tis-tis lang ho, mararating din nyo rin ho yung Atok. Napakasarap naman pong ahonin yan, 50 kilometers mahigit. Siguro mga 5 to 7 kilometers lang yung walang ahon dyan. After po nan, ayan naman po makikita nyo, napakasarap na sa paningin. Ayan, kahit ang init na po dyan, baliwala. Siyempre, kaya po ako nakakuha ng video dyan, ulitin ko po sa inyo. Wala pong sasakyan, kita nyo naman po. Nag-aahon po tayo dyan, kaya medyo, ayun, movertake ko sa akin, tapos baba ko na yung camera, tapos ayan po, nagpakita na po uli ako. Pinakita po lang sa inyo yung view. Malapit na ho kami dyan sa Atok. Ayan, siyempre, naghanap na ho kami ng kainan dyan. Wala ho kami makakainan, mahanap na kainan na Pinsan Gino. At after po nun, siyempre, magpapakita naman po ulit ang bida dyan. Ayan na po, munisipyo ng Atok. Nandyan na ho kami, dyan na ho kami kumain ng tanghalian. Napakasarap po ng ng adobo, tapos yung kanin ho nila,
mas marami pa sa order mo yung pag umorder ka ng extra rice, dalawang kanin, no. Napakabait po nung tinderang kininam dyan. After po nun, syempre, pahinga lang, tapos diretso kami ng highest point na sinasabi. Ayan, 2 to 3 kilometers pa po yung binaniride namin. Ayan po, nakikita nyo po yan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Makikita nyo po dyan yung Mount Pulag. Lahat po, nandyan na po kami. Tanaw na po namin yung bahay. Hindi naman po bahay, yung baryo ni Wang Od. Tapos after po nun, ayan na po yung highest point na sinasabi ko. Ayan po, nagpa-picture po ako dyan. Tambay lang po, pahinga. Tapos, punta ko dun sa view deck. Tapos tanaw na po doon yung Mount Pulag, tapos si Kuya, ayan, nasa gitna, iwas na lang po tayo. Busy po dyan yung kalsada na yan kasi marami yung mga turista. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, yung pong may ano na yan, yung parang usok na yan. Ula po yan, doon po yung Mount Pulag, yung kay Wangod. Medyo malayo pa ho, dire-diretso pa yung kalsada dyan, may daan dyan, tapos doon sa kabila. Ayan po, highest point, pumunta po ako dyan sa loob para makita po yung magandang view. Marami pang mga souvenir dyan pero hindi ako kami bumili souvenir. Siyempre nakabike lang tapos magbabas. Ayun po yung ginagamit namin, pinagbabawal na teknika. Ayan po, ayun yung pinakita ko na po sa inyo. Ayan po yung mga pulag, may mga usok-usok na yan anong yan, alapap cloud in English. Sorry po, tao lang, medyo mahaba na po yung nasasabi ko. Kaya ayan, siyempre hanggang dyan na lang po tayo mga ka-JT sa Kalam at magpapakita na tayo. Babos